Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 3. Mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Revise K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Mga kasanayan. Basahin mo ang mga ito. Unang aral. Maikling balik-aral. Paano to? Basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bilang. Para sa unang bilang, ang ugnayang simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta sa simbahan. Narito ang mga pagpipilian. A. Patronato Real. B. Reduksyon. C. Kristyanismo. D. Paganismo. E. Gobernador General. F. Gobernadorcillo. Ano ang tamang sagot? Mahusay. A. Patronato Real. Pangalawa, ito ay isang sistema ng panukala ng pamahalaang Espanya noon kung saan ang mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan ay sa pilitang nililipat sa isang lugar upang pagsama-samahin. Ano ang tamang sagot? Mahusay. B. Reduksyon. Pangatlo, rehiyon na dala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Magaling. C. Kristyanismo. Pang-apat, ito ang namumuno sa pamahalaang sentral ng Espanya sa Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! E. Gobernador General. Panglima, ang Gobernadorcillo ay inihalal ng mga mamamayang may asawa. Nang lumaon, inihalal siya ng Gobernadorcillo
na kanyang papalitan at ng 12 kabeza de barangay. Ano ang tamang sagot? Magaling! F. Gobernador Silio. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Para sa unang gawain, Subukin Nation. Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Para sa unang bilang, buwis na binabayaran ng mga Pilipino sa pamahalaang Espanyol. Ano ang tamang sagot? Tama! Tributo. Pangalawa, sistemang ipinatupad ng mga Espanyol kung saan ay sa pilitang ipinagbibili ang mga produkto ng mga Pilipino sa pamahalaang Espanyol. Ano ang tamang sagot? Magaling! Bandala. Pangatlo, sistema ng pamamahala ng mga lupain at ng pamamahala ng mga naninirahan dito. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Encomienda. Pang-apat, isang posisyon sa pamahalaan na may pinakamataas na otoridad ng isang kolonya o teritoryo ng isang bansa. Ano ang tamang sagot? Ito ay Gobernador General. Unang aralin, patakarang pang-ekonomiya. Pagprosesong pag-unawa. Basahin mo ang mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa, partikular ang patakarang pang-ekonomiya. Ano ang ekonomiya? Ang ekonomiya ay tumutukoy sa sistema ng produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo sa isang lipunan. Sa madaling salita, ito ay ang paraan kung paano ginagamit ng tao ang mga limitadong yaman upang matugunan ang kanilang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan. Talakayin natin ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Una, pagbubuwis o tributo.
Ang pagbabayad ng buwis ay simbolo ng pagkilala sa kapangyarihan ng hari ng Spain. Noong 1571 ay sinimulan ang pagkolekta ng buwis na nagkakahalaga ng 8 reales. Naging 10 reales noong 1589 hanggang sa naging 12 reales noong 1851. Pangalawa, sistemang bandala. Uri ito ng pagbubuwis na nagsimula sa panahon ni Gobernador General Sebastian Hurtado de Corcuera noong ika-17 na siglo. Sa sistemang ito, nagtatalaga ang pamahalaan ng kota ng produkto sa mga lalawigan na kailangan nilang ibenta sa pamahalaan. Kadalasan ay hindi nababayaran ang mga lalawigang ito, kaya't sa halip na bilhin ang mga produkto ay tila kinukumpiska lamang ito ng pamahalaan. Pangatlo, kalakalang galyon. Pinangasiwaan din ng Espanya ang kalakalang panlabas ng Pilipinas sa pamamagitan ng kalakalang galyon. Tinawag itong galyon sapagkat ginamit na sasakyang pandagat sa pagpapalitan ng produkto ay ang mga barkong galyon. Kilala rin ang naturang kalakalan bilang kalakalang Maynila-Acapulco dahil sa mga rutang tinahak ng mga galyon mula Maynila sa Pilipinas at Acapulco sa Mexico at balikan. Katulad ng Pilipinas, ang Mexico ay dating kolonya rin ng Espanya. Pang-apat, monopolyo sa tabako. Itinatag noong ika-1 o March 1, 1782 ang monopolyo sa tabako. Isinagawa ito sa kasalukuyang lalawigan ng Cagayan, Ilocos, Nueva Ecija, Pampanga at La Union. Ang pagtatanim ng tabako ay tuwirang pinangasiwaan ng pamahalaan. May takdang dami at presyo ng aming tabako na ipagbibili ang mga magsasaka sa pamahalaan. Pinatawan ng mataas na multa ang mga magsasakang hindi makasunod sa mga patakaran. Upang maganyak ang mga magsasaka sa sapilitang pagbili ng tabako, ipinangako ng pamahalaan ang mabilis na pagbayad sa mga naaning tabako. Subalit, hindi ganoon ang nangyari. Tumagal ang pagbabayad sa mga tabako at may pagkakataong hindi nabayaran ang mga magsasaka. Panglima, Real Compañía de Filipinas. Sa panahon ni Gobernador General Jose Vasco y Vargas ay naitatag ang Real Compañía de Filipinas.
o ang Royal Company of the Philippines. Noong Marso o March 10, 1785, ito naitatag ayon na rin sa utos ni Haring Carlos III. Hangarin ng kumpanya na paunlarin ang agrikultura at industriya ng kolonya. Nakatuon din ang Real Companya sa pagpapalakas ng kalakalang panlabas ng Pilipinas at Spain. Ang kumpanyang ito ay binigyan ng 25 o 25 taong pribilehiyo sa tuwirang pakikipagkalakalan sa ibang bansa tulad ng China at India. Pag-angkat ng mga produktong yari sa Pilipinas nang walang pataw na buwis. Karapatang itaas ang bandila ng Royal Navy sa lahat ng barko ng kumpanya. At ipagbili ang mga kasangkapang mula sa arsenal ng pamahalaan. Pang-anim, sa pilitang paggawa o ang polo i-serbisyo. Ang sapilitang paggawa ay pamamaraan na ipinatupad ng mga Espanyol sa kanilang pananakop. Noong 1580, sinimulang ipatupad sa lahat ng kalalakihan na may edad na 16 hanggang 60. Kailangan nila na magtrabaho sa loob ng 40 o 40 na araw sa loob ng isang taon. Ang kadalasang ginagawa nila ay kalsada, simbahan, bahay na bato, munisipyo at galyon. Hango ang salitang sapilitang paggawa sa polo i-serbisyo na nangangahulugang gawaing pampamayanan. Pang-7, sistemang enkomienda. Ang enkomienda ay teritoryong ipinagkatiwala sa mga konkistador. Ang konkistador ay sundalong Espanyol na nakatulong sa pagpapatupad at pagpapalaganap ng kolonyalismo. Ang enkomienda ay batay sa kahilingan ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na siyang naging kauna-unahang Gobernador General sa Pilipinas. Ang paggawad ng enkomienda ay nagsilbing pabuya o gantimpala sa mga Espanyol na makatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Sa ilalim nito ay ibinibigay lamang sa taong ginawaran ng enkomienda na tinawag na enkomendero ang karapatang maningil ng buwis sa mga mamamayang sakop ng enkomienda. Maaari niya itong gawin sa loob ng 3 henerasyon. Pagkatapos ay kailangan na niya itong ibalik sa pamahalaan. Ang kabeza de barangay ang tagasingil ng buwis. Ikalawang araw. Ikalawang aralin, pamahalaang kolonyal. Basahin at pag-aralan ang pamahalaang kolonyal.
Ano ang pamahalaang kolonyal? Ang pamahalaang kolonyal ay uri ng pamahalaan na itinatag ng isang bansang mananakop sa lupain o teritoryo ng kanilang sinakop. Sa madaling salita, ito ang pamahalaang pinapatakbo ng mga dayuhan upang pamahalaan ang kolonya. Ngayon ay aralin pa natin ang pamahalaang kolonyal. Una, pamahalaang sentral. Pinakamataas na pamahalaan sa Pilipinas na pinamumunuan ng isang gobernador general. Mayroon lamang 2 sangay ng pamahalaan ang Pilipinas noong panahong ito: ang ehekutibo at hudisyal. Pangalawa, pamahalaang lokal. Ito ay nahati sa panlalawigan, panlungsod, pambayan at pambarangay. Pangatlo, pamahalaang panlalawigan. Maliit na unit politikal na binubuo ng alkaldya o napayapang lalawigan na pinamumunuan ng alkalde, mayor, at korehimiento o ang hindi pa napayapang military zone na pinamumunuan ng korehidor. Karaniwan, ang mga korehidor ay mga opisyal ng military na tumutugis sa mga taong hindi sang-ayon sa pamamahala ng mga Espanyol sa lugar. Pang-apat, pamahalaang panlungsod. Nahati sa iba't ibang syudad o mga pueblong binubuo ng malaking populasyon, kung kaya't higit na naging makapangyarihan. Pinapangasiwaan ito ng isang konseho o ayuntamiento o kabildo sa pamumuno ng alkalde. Panglima, pamahalaang pambayan. Ang mga lalawigan ay nahati sa mas maliit na unit politikal na tinawag na pueblo o bayan. Pinamumunuan ito ng Gobernador Silvio. Pang-anim, pamahalaang pambarangay. Ang barangay ay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaang lokal na pinamumunuan ng Cabeza de Barangay. Pang-pito, ang Gobernador General. Ang kinakatawan ng hari ng Spain at pinakamataas na pinuno ng pamahalaang sentral na nakatalagay sa Pilipinas. Pang-walo, residensya. Isang hukumang taga-siyasat sa mga gawain ng Gobernador General sa pagtatapos ng kaniyang panunungkulan. Pang-siyam,
Bisita. Ang pagpapadala ng hari ng Spain ng bisitador general ng kolonya na walang abiso upang imbestigahan ang pamamahala ng mga opisyal. Pinatnubayang pagsasanay. Para sa pangalawang gawain, bigyan kahulugan. #personal na kahulugan. Panuto, ibigay ang sariling pakahulugan ng mga sumusunod na konsepto. Para sa unang bilang, ano kaya ang kahulugan nito? Magaling. Para sa akin, ang tributo ay buwis na ipinapataw ng mga Espanyol sa mga Pilipino bilang kabayaran sa pamahalaan o simbahan noong panahon ng kolonyalismo. Isa itong paraan ng pangangalap ng yaman mula sa mga mamamayan. Pangalawa, sistemang bandala. Tama. Ang sistemang bandala ay sa pilitang pagbebenta ng mga produkto ng mga Pilipino sa pamahalaang Espanyol sa mababang halaga. Para sa akin, ito ay isang uri ng pang-aabuso dahil nawawala ang kita ng mga magsasaka. Pangatlo, kalakalang galyon. Magaling. Ang kalakalang galyon ay palitan ng kalakal sa pagitan ng Pilipinas at Mexico gamit ang mga barkong galyon. Sa aking palagay, ito ang unang anyo ng pandaigdigang kalakalan ng bansa. Ngunit mas nakinabang ang mga Espanyol kaysa sa mga Pilipino. Pang-apat, monopolyo sa tabako. Mahusay. Para sa akin, ito ay patakarang Espanyol kung saan tanging pamahalaan lamang ang may karapatang magtanim, bumili at magbenta ng tabako. Layunin nito ang kumita para sa kolonya, ngunit nagdulot ito ng paghihirap sa mga magsasaka. Panglima, Real Compañía de Filipinas. Magaling. Ito ang kumpanyang itinatag ng Espanya upang paunlarin ang kalakalan sa Pilipinas. Sa aking pananaw, ito ay pagtatangka ng mga Espanyol na kontrolin at pagyamanin ang kalakalan para sa kanilang sariling interes. Pang-anim, polo y servisyo. Tama. Para sa akin, ito ay sa pilitang paggawa ng mga kalalakihang Pilipino sa loob ng ilang araw bawat taon. Isa itong uri ng pang-aalipin dahil hindi ito kusang loob at walang sapat na kabayaran.
Pang-7, sistemang enkomienda. Napakagaling! Ang sistemang enkomienda ay isang patakaran kung saan binigyan ng lupa at kapangyarihan ang mga Espanyol upang mangolekta ng buwis at mamahala sa mga Pilipino. Sa aking palagay, ito ay naging daan sa pang-aabuso at pagsasamantala sa mga katutubo. Pang-8, pamahalaang kolonyal. Napakahusay! Para sa akin, ito ay uri ng pamahalaan na pinamumunuan ng mga dayuhan upang kontrolin ang isang bansa. Sa kaso ng Pilipinas, ito ang pamahalaang pinatatakbo ng mga Espanyol na may layuning palawakin ang kanilang kapangyarihan at impluwensya. Para sa pangatlong gawain, pagtapat, tapatin. Paano to? Hanapin sa Hanay B ang mga konseptong inilalarawan sa Hanay A. Isulat lamang ang titik ng inyong sagot sapat lang bago ang bilang. Una, ito ay tumutukoy sa sapilitang pagbili ng pamahalaan ng ani ng mga magsasaka. Hanapin ang sagot sa Hanay B. A. Pagbubuwis o tributo. B. Sistemang bandala. C. Kalakalang galyon. D. Monopolyo sa tabako. E. Real Compañía de Filipinas. F. Polo y Servisyo. G. Sistemang enkomienda. H. Pamahalaang sentral. I. Pamahalaang lokal. J. Gobernador General. Ano ang tamang sagot? Magaling! B. Sistemang bandala. Pangalawa, kilala ito bilang kalakalang Maynila, Acapulco. Ano ang tamang sagot? Mahusay. C. Kalakalang galyon. Pangatlo, ito ay patakaran ng sapilitang paggawa. Ano ang tamang sagot? Mahusay. F. Polo y Servisyo. At pang-apat, pinakamataas na kinatawan ng Espanya. Ano ang tamang sagot? Magaling! J. Gobernador General. Ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Para sa pang-apat na gawain, magbuo ng pasya. #IDecide. Paano to? Itala ang mga patakarang ekonomikong
ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa iyong palagay, ang mga ito ba ay may patakarang pangkabuhayan o patakarang pagpapahirap? Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot at ipaliwanag batay sa graphic organizer sa ibaba. Narito ang mga pwedeng maging mga sagot. Basahin mo ito. Panglimang gawain. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Para sa pang-anim na gawain, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Basahin ang mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Basahin din ang pamahalaang kolonyal, ang pamahalaang sentral at pamahalaang lokal. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pamprosesong tanong. Basahin at sagutin mo ang mga ito. Pagsusulit. Panuto. Basahin at piliin ang letra
ng wastong kasagutan. Para sa unang bilang, ito ay tumutukoy sa pagbubuwis at pagbabayad sa pamahalaan ng kaukulang salapi o produkto. A. Bandala. B. Kalakalang galyon. C. Polo y serbisyo. D. Tributo. Ano ang tamang sagot? Mahusay! D. Tributo. Pangalawa, ito ay tumutukoy sa pagbili ng pamahalaan ng ani ng mga magsasaka. A. Bandala. B. Kalakalang galyon. C. Polo y serbisyo. D. Tributo. Ano ang tamang sagot? Magaling! A. Bandala. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa sapilitang pagtatrabaho ng kalalakihang may edad 16 hanggang 60. A. Bandala. B. Kalakalang galyon. C. Polo y serbisyo. D. Tributo. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! C. Polo y serbisyo. Pang-apat, ang pamahalaang sentral ay pinamumunuan ng patlang. A. Gobernadorcillo. B. Gobernador General. C. Alcalde Mayor. D. Cabeza de Barangay. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! B. Gobernador General. Panglima, ang mga lalawigan ay nahati sa mas maliit na unit politikal na tinatawag na patlang. A. Pablo. B. Pueblo. C. Barangay. D. Ayuntamiento. Ano ang tamang sagot? Magaling! B. Pueblo. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa patakarang pang-ekonomiya at ang pamahalaang kolonyal. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.